We're going to Ine and Amano Hashidate Fishing Village sa Kyoto. Guys, kain tayo. First month pa lang ng taon, sinusubok na agad ako. Ay ay, Captain! Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day here in Osaka, Japan. And for today's video guys, we are doing a tour papunta sa Kyoto. Pero ang pupuntahan natin is something na napuntahan ko na before pero I think underrated at hindi ko pa siya masyadong na-feature. We are going to Ine and Amano Hashidate. So nagbook lang ako ng tour sa Klook. Tas ang ganda kasi ang meet up point. By the way, I'm staying dito sa aking hotel. Sotetsu Grand Fresa, Osaka, Namba. Super nice location. Ayan na yung Dotonbori o yung may crab. Ayan, sa harap lang namin may crab. Ito na yung aming hotel. That's the hotel. Tapos ang meet up point is sa Nipponbashi, which is just 2-minute walk. So didiretsuhin lang natin to. Hindi saan ba dito? Yan guys, so highly recommended. I think ito na yung favorite kong hotel sa Osaka. Sotetsu Grand Fresa, Osaka, Namba. Super nice location. Ang ganda ng hotel itself. Budget friendly. Tapos, ayan nga, ang lapit niya sa mga tour. Pag magtutour kayo sa Klook. Well, for this one, papuntang Kyoto, 2-minute walk lang yung ating meet up point. Guys, may mga manamit pa tayong Pilipino dito sa tour. Pero papunta sila sa Nara. Nara ba tama? Yes. Ayan. Samahan din natin yung tayo. Adala picture tayo. Hi guys! Hi there! Where are you from? Right now we're staying in Santa Rosa, but we're originally from New Jersey. Oh wow! Kaya pala may English, may accent tayo. And this is my husband, Oh, Michael. hello, hi sir. He's saying I'm your biggest fan. Actually, he's your biggest. Wow. I'm telling him you understand only Half half of it. of what you say, but still. That's how I'm learning to go. Right. Ito na yung ating bus, pero bawal daw ang food sa loob. Nakalimutan ko mag-breakfast. Bawal daw yung food sa loob. Kaso 6 minutes na lang eh. Hayaan mo na. Diet na lang tayo. Ngayon na lang tayo mag-breakfast pagkadating sa Kyoto. Siguro mga 1 to 2 hours lang naman yung biyahe. Kaya pa naman. Tara, sakay na tayo. Okay guys, after 2, anong oras ba? 10:30 oh. Umalis kami ng 8. After 2.5 hours, nakarating na tayo dito sa isang fishing village sa Kyoto. So from Osaka, ang tour no, nanggaling sa Osaka, pero nakapunta kami dito sa Ine Village sa Kyoto. Tingnan nyo guys, ang cute dito eh. So may mga houses lang dito sa may sea. Mukha lang siyang lake kasi kalmado, pero sea daw ito. Ayan. So may mga seagulls dito. Or kalapati to. Ay, kalapati yata, mga kalapati. Around this beautiful fishing village. Hindi ko na na-video yung on our way going here kasi may nangyari. Mamaya, kukwento ko mamaya sa inyo. But, yeah, let's explore muna dito sa Ine Village. Nagustuhan ko tong village nito kasi super tahimik niya, super laid back. Tapos, wala pa siya ng mga major, wala nga daw dito mga, di ba, ang Japan, famous siya sa convenience stores. Wala pa siya dito yung mga malalaking convenience store ng mga 7-Eleven, Family Mart. Pero may mga local yata sila ditong tindahan. And then may cafe, mga local cafes. So, siguro punta muna tayo sa local cafe. May Ine Cafe daw dito. Para doon na lang din tayo mag-breakfast. Pero, nakukitan talaga ako sa village na to kasi parang very traditional na Japanese style, no? Yan, mas may mga local na tindahan lang dito. Super quiet niya lang. Diba parang stepping back in time. Yung Japan na hindi pa siya develop. Tapos itong village na to, hindi lang for the show na parang fishing village siya. As in yung mga residents dito, nagfi-fish talaga. Tingnan mo, ang ganda dito. Diba? Wow. No, kalmado lang. Amoy na amoy mo nga dito yung dagat eh. Hindi siya masyadong puntahan na tour sa Kyoto, 'di ba? Kasi kapag nagko-Kyoto tayo,
Usually punta tayo sa Arashiyama Bamboo Forest, tapos yung mga torii gates. Pero ito na discover ko itong tour na to kasi ang pinaka first ever na work trip ko sa pagko-content is dito. Alam mo yan, yung pinakauna na pinadala ako sa ibang bansa as a content creator is dito sa Japan ng Klook. Si Klook kasi talaga yung pinakaunang nagtiwala sa akin. Totoo kasi talaga yun. Pinadala nila ako dito kasama yung mga bigatin na content creator like sila Hazel King. Alam mo ba si Hazel? Sinasabi ko naman to sa kanya. Sobrang fan ako ni Hazel dati pa. Alam mo yun, parang hindi pa ako masyado nagko-content. Nagko-content na ako pero wala pang nanonood. Tapos nanonood na ako niya kay Hazel kasi sa YouTuber kasi si Hazel. May YouTube kasi ako na tao. Tapos ayun sila JM. Yung si JM parang big ano na yan, big name na siya noon like si JM. Tapos nanonood ako si Travel. Tapos sila Nana, si Lero, tsaka si Archie, mga TikTokers na super famous sa TikTok, no. So sila yung mga nakasama ko noon dati. Tapos ako parang I was just a nobody. I was just a nobody. So nahihiya ako. So totoo lang, nahihiya ako nung time na yun. Pero wait lang, ang ganda dito. Nahihiya ako. So parang hindi ko masyadong na-vlog itong Ine Village, yung Amano Hasho dati. Pupunta natin later. Kasi I was shy ako nun. Well, shy pa rin naman ako hanggang ngayon. Pero mas shy ako dati. Kasi parang feeling ko nga, ala, bakit ako nandito? Ba't ako nasama sa mga big stars? Alam mo yun? Parang feeling ko hindi naman ako ganun. So, very memorable itong place na sa akin kasi nga, ito yung pinakauna kong work. Imagine, yung pinakauna kong out of the work trip, Japan agad, diba? Tapos, sinabak agad nila ako sa mga big stars. So, sobrang grateful talaga ako nun sa Klook kasi grabe yung tiwala nila. Grabe yung tiwala nila sa akin, no? Kasi parang, hindi pa naman ako, nag-start pa lang ako noon, hindi pa naman ganun kalaki yung following ko nun sa YouTube. Para isama nila ako sa mga big star, parang nakaka-flatter, na nakaka-pressure, na nakakahiya. Alam mo yun, mixed emotions ako nung time na yun. Pero mababait naman yung mga naging kasama ko. Until now, naging friends ko naman sila, no? Yung mga nakasama ko, mga Japan crew. Yan, namiss ko lang super bet ko talaga maglakad-lakad sa mga ganito sa Japan. Kasi parang traditional nilang bahay. Parang naibabalik ka sa old Japan talaga. Papunta lang tayo sa Ine Cafe. Mga ka-tourmate ko yata ito, guys. Diba? Pero may mga, in fairness, may mga vending machine naman. Pero wala nga ako nakikita mga 7-Eleven. Very traditional talaga yung atake niya dito. And because of that experience na first Japan ko dito, somehow, na-boost yung confidence ko nun. Somehow, nabuhayan ako nun kasi medyo matagal na rin naman ako nag-YouTube nun pero hindi masyadong okay. Na parang, hala, may nagtiwala sa akin na parang pinagkatiwalaan nila akong ipadala sa Japan. Tapos sinama nila ako sa mga ganitong content creator. So parang ako, na-push yung sarili ko na parang siguro may nakita sila sa akin. So parang nabuhayan ka ulit na parang sige, magko-content pa ako lalo, mas gagalingan ko pa lalo. So minsan kailangan mo lang talaga, meron lang isang tao or isang company na mag-trust sa'yo, no? Isa lang. Mabubuhayan ka, di ba? Kahit sa mga, for example, mga nag-VA, no? You just need that one client na magtiwala sa'yo. Tapos, uusbong yung karir mo, no? Mag-flourish ka, ganun. Parang hindi na nangyari sa akin, eh. Parang, I just needed that one big push, no? Parang, seryoso? Nagtitiwala kayo sa akin? So, gagalingan ko palalo. Parang ganun. Anyway, nandito na tayo. Ang kalmado lang dito. So, I wish that you also, nahihirapan ako mag-English. I wish that you also find that one big client or one big person, one big customer kung nagbi-business man kayo. I hope you find that just one big that will change your life. That will change the trajectory of your career, no? So, ito na ba? Ayun, Ine Cafe. Ine Cafe. So, very local lang ang atake natin. Front of the line. Saan yung line? Ito na yata yung cafe. But, pasok tayo kasi hindi pa ako nag-breakfast. Yung mga kasama ko sa tour, kumain sila sa bus.
In fairness, parang walang Pilipino sa tour. Pero matitigas din yung mga ulo. Hindi ko alam kung anong lahi sila. Ayoko sabihin. Pero nag-message na yung namin tour guide na sorry, na bawal kumain. Like paulit-ulit na sila sabi bawal magdala ng pagkain. Yung katabi ko kumakain. Tapos ako parang nakakaingit noon. Tapos sinabi na ng tour guide na bawal kumain pero kumakain pa siya. Tapos yung mga, basta kumakain sila. Well, hindi ko naman sila masisi kasi baka gutom na talaga sila, no? Pero, ako, hindi talaga ako kumain. Like, nag-follow ako ng rules. So, ngayon tayo kumain. Tara, let's go inside the Ine Cafe. Wow! Ay, ang cute! Ang cute, guys, oh. Tapos, oy! Cutesy! Deserve. I say deserve. Guys, yung mga presyo nila 720 yen, 680 yen for the cakes. Seasonal menu. Sige, dito tayo sa seasonal kasi hindi siya yearly. All year round. Hot chocolate, 650. Sige, mag-hot chocolate ako guys kasi nagbabawas ako magkape. May lunch set na sila. Try ko kaya ito since nasa seafood tayo. Wow! Diba? Ang weather ngayon is 10 degrees. Kape lang tayo. Chill lang. Itong itinerary dito sa Ine Village, chill lang. Mamaya sa Amanohashi dati, yun yung may mga anong tawag doon? Cable car. Parang chairlift. Monolift eh. Mono chair? Basta ganun. Yung sasakyan natin mamaya. Okay, so po tayo dito sa taas. Parang puno rin yata. Hi. One. Yeah. Hey guys, ito yung in-order natin. Since fishing village naman ang Ine na. So nagtry ako na ng mga fish bowls, miso soup, hot chocolate, and yung kanilang seasonal cake. Ang dami kong in-order. And then, ating ito pala is mallow cake. So, yan. Marshmallow yata yan. Thank you so much. It's okay. You wanna say hi? No, it's okay. It's okay. Ayun guys, kain tayo. Mabait na mga Japanese dito. Ay, sorry. Kikita si Lolo. Fish bowl. Fish ba to? Or pork? Parang pork oh. Pork yata. Hindi ko alam. May seafood na flavor yung rice, pero hindi ako sure. Parang pork naman yung... Oh, may avocado. Ano ba to? Check nyo nga guys kung fish ba yan or ano. Nahihiya ako, nakatingin sila. Parang fatty siya eh. Poke bowl? Or fish yan na ano, parang... alam ko na. Parang fresh siya na isda. Tingnan nyo oh. Mukha lang siyang karne. Fresh siya na fish. Ang sarap. Ito ang ating view guys, dagat. Try naman natin chocolate nila. Hot chocolate eh. Saan nga ba ako nakatikim ng ganito? Kazakhstan. Sa Kazakhstan, ganito yung lasa ng parang hot choco nila. Parang may marshmallow yung chocolate. Kazakhstan. Hindi ako naalala yung Kazakhstan. Ganyan sila parang mallow chocolate. Basta yung, alam mo yung may lasa ng marshmallow tas chocolate. Tapos ito naman yung kanilang seasonal cake na sabi ni ate na Japanese, mallow daw. Kasi nagsabi ako ng chocolate kanina, no? Actually, yung nire-refer ko na chocolate is itong drinks. Pero sabi niya, excuse me, I think it's not chocolate. Ito na daw to parang mallow. Tapos sabi ko, naki-ride na lang ako. Sabi ko, okay, sorry, mallow pala. Yan. So, mallow nga, yan. Ito. Yan, may marshmallow, tapos mga nuts. Bakit kaya seasonal lang to? Anong season ba ngayon? Season of marshmallow? Okay. Hindi siya ganun katamis. Kita mo yung different layers niya. Base na matigas, mallows, and then itong, ano bang tawag sa ganyan? Plus kung lagyan mo ng nuts, maraming texture. Tapos pagkagatin mo, lahat sila nagsasama-sama. Very good.
So speaking of nangyari sa akin kanina, kaya hindi ko na video yung on our way going here kasi medyo nasasad ako. Nawala ako sa mood kasi something happened sa phone ko. So nung nasa tour, di ba parang nahawak-hawak ko kasi siya sa left hand ko. Tapos biglang nasagi siya. Di ba sa tour kasi maraming tao dun sa tour. Nung nag-aantay ng mga tour guide, ganun, nasagi siya. Tapos nahulog yung phone ko. Eh yung pagkahulog niya is yung screen ng ganito. Tapos may line na ganito. Akala ko, kasi naka-screen protector siya kanina, nabasag kasi yung screen protector. So tinanggal ko na siya kasi pag ginaganon ko na, yung dito ko, yung skin ko kasi nga basag-basag na. So tinanggal ko yung screen protector. Akala ko yung screen protector lang ang nasira ito. Tapos pag ganon ko, oh my gosh, yung LCD pala talaga niya. Nagugulat nga ako kasi ang baba lang ng pagkabagsak niya, di ba? Hawak ko lang siya eh. Pero siguro nasagi siya ng malakas. So ang impact, malakas yung pagkabagsak sa floor. Nawala ako sa mood kasi siyempre bago lang itong phone ko, di ba? Tapos chinek ko kung magkano pagpaayos, parang kasi ito daw kasi is yung OCD o OLCD daw yung nasira kapag ganito. Sinearch ko na kung ano yung sira kapag ganitong line. So kailangan daw talagang palitan yung yung parang LCD niya. It will, kung pupunta ka daw sa legit, ang recommended nila, pumunta talaga sa legit na Apple store. Para sure, parang it will cost mga 18 to 25,000 pesos daw. Kasi pag hindi ka daw doon sa Apple Store, mga 12 to 15K. Pero syempre ayoko na mag-risk. Pupunta na ako sa mismong Apple Store. Hindi siya kasama ng warranty kasi hindi naman siya factory defect, no? Parang it was an accident. Tapos, nung binili ko kasi ito sa Australia, hindi ako bumili ng parang insurance. I think, di ba, dapat bibili. Hindi ako bumili ng insurance nito sa Australia eh. So, warranty, may warranty ako, pero hindi siya kasama sa warranty kasi hindi naman siya defect. It was an accident. So, kailangan siyang i-insurance. But since hindi ako bumili, I will pay na lang. Kaya nga sabi ko, kanina nung nasa bus ako dito, papunta dito, sabi ko, parang ang malas ko ng January. Di ba? Ganun yung mindset ko kanina, nag-overthink ako. Parang ang malas ko ng January na disgrasya ako sa ski. Alam mo yun, nung ski, tapos na-injure yung neck, yung shoulder, ito, tsaka yung eyes ko. Tapos, nung birthday ko, nalaman ko na yung clock code ko pala hindi siya gumagana. So, parang 12 days ako na parang walang earnings, di ba? Parang isipin mo na lang kung nagtatrabaho ka sa office. Tapos na-realize mo 12 days kang walang sahod. Di ba? Parang, bakit wala akong sahod ng 12 days? So, parang, ganun yung na-feel ko. Tapos birthday ko nun. So, sabi ko, ayokong i-stress yung sarili ko. Tapos ngayon naman, yung phone ko, sabi ko, sunod-sunod yung parang bad things na nangyayari sa akin sa January. So, ganun yung mindset ko. Sabi ko, bakit parang first month pa lang ng taon, sinusubok na agad ako. But I realized, yung brain natin, nakafocus lang talaga tayo sa negative. Like, I think it's human nature na yung brain natin, wired siya to focus on the negatives. Pero, kung titignan ko, ang dami rin namang mga masasayang nangyari sa akin this year, di ba? Nag-New Year ako kasama sila Ari, nakasama ko sila Anson. Nakakapag-travel ako ngayon sa Japan. Nasira siya pero pwede ko namang ipaayos. Bumili ako ng bagong laptop. Alam ba, ang dami kong positive na nangyari. Pero yung brain natin, nafo-focus siya doon sa negative. Kasi ganun talaga siguro yung utak natin. So sabi, instead of focusing on the things that hindi mo na makokontrol, hindi mo naman makontrol na may makasagi ng phone mo, nag-aksidente. Hindi ko naman makokontrol yung ski, maiiwasan ko kung proper gear ako. Pero accidents, you cannot control accidents, di ba? Pero the things that I cannot control, doon na lang ako nag-focus. Kung nasira yung phone ko, makokontrol ko na ipaayos. Kung yung clock code ko nasira, na-control ko naman. Like, report ko sa clock na ayos na siya. Yung accident, hindi ko na siya makokontrol pero at least hindi severe, di ba? At least hindi severe yung nangyari sa akin. Hindi ako like nabaldado or what. So, yeah. I think it's okay naman to grieve sometimes. It's okay to say na, oh my gosh, this month sucked, di ba? Sucks. Na parang ang daming negative na nangyari. But after recognizing it, after mo ma-recognize yung mga negative na nangyayari, dapat hindi ka na stuck doon. Recognize it and then move forward. Focus on the things that you can control. So sabi ko ngayon, ayoko na ma-bad trip. It's okay, like, mapapalitan naman yung screen, di ba? Ang lagi mo lang yung isipin, after 1 year, i-stress mo pa rin ba yan? Like itong phone ko, after 1 year, parang hindi ko na maalala yan na parang pinaayos ko. Yung ski accident ko,
After 1 year, magiging katatawanan ko na lang yun, di ba? It will just be a funny story. After 1 year, yung clock commission ko na nawala. Maybe, yeah, may bearing. But, I think, may opportunities pa naman na dadating. May iba pa namang tao na gagamit ng code ko, di ba? Kagaya mo, you will still use my code, Marvin, sama ko. Clock, di ba? So, instead of focusing na, ang mind ko kasi sinasabi na, parang malas ako ngayong January. Pero ayaw kong i-focus pala doon. Focus on the things that you can control and mas marami pa rin positive na nangyari sa buhay ko. So, cheers! Oh my God guys, buti inagahan natin. Oh, may pila na sa harap ng Ini Coffee. Biglang dumaming tao. Buti na lang talaga nauna tayo. Pero to be honest, the cake sucks lang. I mean, hindi siya super sarap for me. For my taste buds. Yeah, chocolate is okay. And then the fish bowl was also okay. Pero akala ko kasi parang taba. Parang ang lasa niya kasi parang taba ng baboy. Pero hindi pala siya taba ng baboy. Fish talaga siya. So, I think I'll give the fish bowl around 8, 7.5, 8. The chocolate I'll give mga 8.5 to 9. And the cake, maybe 7.5 to 8, yeah. Hindi siya pangit yung lasa, pero I think just sakto lang for me. Yan. Parang famous na photo spot dito. Going back sa aking sentiments kanina, no. If you're also going through a bad day, for example, it's okay naman. Hindi ko naman sinasabi na huwag mong i-feel yung sadness na nararamdaman mo, or kung naiinis ka, or kung nababadrip ka. It's okay, di ba? It's okay. Like, may mga days talaga na hindi para sa atin. It's okay. It's okay to be sad. It's okay na i-recognize mo yung emotions mo. But, wag mong tambayan. Wag mong tambayan. Kagaya kanina, hindi ako makapag-video kasi wala ako sa, alam mo yun, hindi ko ma-force yung self ko na mag-video kasi naiinis ako sa phone ko. Napa-frustrate ako. Alam mo, napa-frustrate ako sa cellphone ko na, bakit may green? Ganun, sabi ko, kabago-bago lang ng phone ko. So parang, hindi ko ma-force yung sarili ko na mag-vlog. But, inano ko muna, nare-recognize ko muna yung emotions ko na, it's okay naman. It's okay to feel bad. But then, again, once na-recognize mo na yung emotions mo, kumalma ka na, focus na on the things that you cannot control. Kasi kung magdudwell ka doon sa nangyari, wala ka na magagawin. Nahulog yung phone mo, nasagi siya, wala ka nang control over that, di ba? So, ang may control ka, anong solution na gagawin mo? Ang solution mo, ipaayos. Well, of course, it comes with a cost, no? Yun lang yung mas masakit doon kasi gagastos ka na naman. But, it is the thing that you can control, eh. So, we just focus on the solution and better days are coming. May mga araw talaga na hindi para sa'yo. And it's okay. Wala namang perfect na life. Pero merong perfect na vibe. And this is the perfect vibe of Ine here in Kyoto. Tahimik. Nasaan kayo yung mga tao, no? Parang yung mga naninirahan talaga sa mga bahay ng Japan. Hindi sila lumalabas, no? Or hindi sila nag-iingay. Hindi mo ma-notice hindi mo ma-identify kung ang bahay ba may tao or wala. Kasi kahit may tao, hindi naman sila nag-iingay, no? Mag-video okay naman kayo dyan. Wala bang paano dyan? Paano sa barangay hall? Pabitin? Para yung mga bata naman sumaya. Ako kasi before, naninirahan din naman kami sa sobrang magulong area sa Manila, no? Na, as in magulo. Pagising mo sa umaga, ang kikipot ng daan, magulo na. But, hindi ako nagsisisi na tumira kami doon kasi yung mga ganong experience sa buhay, yun yung nag-push sa akin na kailangan kong umangat. Alam mo yun, kailangan kong I want a better life for myself, for my family. So, kailangan siyang umangat. Yung tipong paglabas mo ng bahay, parang may mga nagchichismisan na sila. Aling Marites. Nandiyan na sila. Tapos yung mga bata, nagtatakbuhan na. Which is vibrant vibe naman. Pero ito naman, iba yung ginigive niyang energy. Hi guys, our next stop is the boat. Magbo-boat tour tayo. Bumili lang ako ng crackers, 100 yen. Kasi i-feed natin yung mga seagulls. Ito yung masayang part ng tour, eh. Ayan, marami na mga seagulls dito. So, mamaya ikot yung boat. Tapos, i-feed natin sila. Lalapit sila sa atin. Medyo nakakatakot sa simula. Pero masaya to. Let's go.
dito na yung mga seagulls guys. So, hala, malapit na sila. Nakakatakot. Baka tokain nila ako. Ang dami nila. Ay, wait lang. Wait lang, wait lang. Nalagyan ko yung ulo ko. Ayoko pala, natakot ako. Kamay na lang, kamay, kamay. Natatakot ako. Oh, kamay, kamay, kamay ah. Ah! Ito. Oh, kamay ah! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, wait lang. Okay, okay. Ah! Ah! Wala, parang kinalmot ako nung isa. Natatakot kasi ako, oh. Oh, ito na. Ah! Wait lang, wait lang, wait lang. Ito ba, ito ba, ito ba? Ito na. Oh, ah! Okay, more, more, more. Ah! Nawala pala. Nahulog pala. Okay, ito. Ito. Naman sila, pakainin na lang natin. One more? Ah! Okay, no reaction challenge. Bawal ako mag-react ha. Poker face lang tayo. Poker face lang, wait lang. May mga nag-aabang kasi agad eh. Poker face lang ako ha. Okay, no reaction challenge. Nakakatakot kasi. Pero hindi naman masakit, nakakatakot lang yung utak ko lang. Okay, no reaction challenge. More. Ala, kawawa naman, ang dami nila. Nakakakain ba kayong lahat? Lagyan natin sa ulo natin. Ah! Aray ko. Ang sakit ng tuka. Aray ko. Ang sakit ng tuka nung sa ulo ko. Ah, cute. Sige, punta ka sa ulo ko. Sige, punta kayo sa ulo ko. Dali, punta ka sa ulo ko. Nakakatawa na, nakakatakot. Wala na akong siriya, wait lang, i-open ko yung isa. Sorry oh, nakatambay pa naman siya sa ano ko. Wait lang. Wala na. More? Wait lang. Ay, tumalit.
Oh, wait lang. Wait lang, lapit na sa akin. Masyado na tayong close. Wait lang. Learn to have boundaries, space. Ikaw. Ayan. Chill lang kasi, chill lang. Oh, isa-isa kayo, isa-isa. Wait lang, mahinang kalaban, oh. Ah, putik. Ito. Ay, nangangalmot ka. Hindi kita bibigyan, nangangalmot yung isa. Huwag nyo kasi yung kalmutin, namimigay na nga. Oh. Friends tayo ha. Marami to. Oh, lahat kayo meron. Ito ba? Oh. Ito ba? Marami na akong friends dito kasi may pagkain ako. Oh, kaya dali. Oh, ito. Oy, wait lang. Masyado ka close. Parang iba yung inaano nung isa. Bastos. Oh, ito. Oh. Wait lang, ito kasi nagmamadali. Wait, yung ulo ko masakit na ha. Oh, ito. Oh. Oh, iba naman. Hindi na ako natatakot, nasasanay na ako. Last 2 na to. Oh, tayo na yan. Okay, wala na, bye-bye. Yung isa guys, tumambay na siya dyan forever. Sige, tayo yung mangunguna. Lalayan naman ko. Okay, let's go. Ay, Captain! Diyan ka lang ha, friends na tayo. Cheers! Naging komportable na siya sa ulo ko. Ay, Captain! SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ine! Tara, iuwi na kita sa Pilipinas. Gusto mo? Sa Manila ka na lang. 升起小火车，卡丁车射箭的。 Hi guys, for our next stop, nandito na tayo sa Amano Hashidate. Mga 20-minute drive from Ine Village. So tapos na tayo dun sa Ine, no? So ang binigay namin na set na time sa Ine Village, 1 hour. Tapos 30 minutes doon sa parang boat ride na nagpapakain tayo sa mga seagulls. And then ngayon dito sa Amano Hashidate, binigyan tayo ng 2 hours. So gusto ko yung tour na to kasi maraming free time. Yung tour guide sa bus na siya nag-i-explain. So pagkakadating namin sa place, like bahala na kayo. In-explain niya naman kung saan yung daan, gano'n. At kanya-kanya na kami. Pero if you're hungry daw, pwede muna kayong kumain dito. Okay, sure. Pero since kumain na tayo dun sa Ine Village, yung iba na mga ka-tourmates ko, kumain muna sila dito. Tapos ito na rin yung ating ticket sa cable car. So ang package na ito na nabook ko sa Klook, lalagyan na lang natin dito ang tour na to. So Amano Hashidate plus Ine Village tour from Osaka, around 3,000 pesos. Transportation, kasama na rin itong ticket ng cable car or yung chairlift. Tsaka kasama na rin yung boat ticket kanina, nagpakain tayo sa Seagull, no? So ang hindi lang kasama dito is lunch. Transportation from Osaka kasama na rin. So meron daw option na chairlift or cable car. Parang kami yata magde-decide, sabi niya, pwedeng mag cable car pataas, pwede mag chairlift. Kaso ang cable car kasi parang every 20 minutes siya. Ang chairlift yung isa-isa na upo kayo sa chair. Mas gusto ko yun. Parang wala siyang time. Continuously lang yun na nag-ooperate. Ayan, may mga lunch. Ito yung mga iba kong ka-tour. Naghiwa-hiwalay na kami. Kanya-kanya na kami dito. Tapos sabi ng tour guide, dito daw yung sa cable car. Pag-arang after namin dito, meron ditong sandbar. Ito, lakarin natin. Sige, unahin muna natin dun sa cable car chairlift. Ay. Oh my God. Nakita nyo ba yun? Wow. Grabe. Yung eagle, hindi siya seagull, no? Eagle yung malaki. May babae na kumakain siya ng chichirya sa daan. Kinain yung ano niya. Nakakatakot yun. Yung mga eagle, mas malalaking ibon sila. No? Mas aggressive yung mga agila than the seagulls. Huwag kayong kumain ng mga chichirya.
yung pinakain namin kanina mga chips. Huwag niyong kainin, baka matulad kayo kay ate. Parang tinuka yung pagkain niya. Nagulat na rin siya. So, ang cute dito sa area na to ng Amano Hashidate. So, ayan. Quiet lang talaga siya. Ayan. Chill lang yung tour na to. I love it. Gusto ko yung ganito. Yung parang pag maraming free times, lakad-lakad ka lang. Feel mo lang yung lugar. If you also wanna book this tour, of course, you can book this on Klook and use my discount code, Marvin Sumako. Klook! Okay. May dumaan pa na train. Tama ba yung nilalakaran ko? Hindi kasi ako nag-follow sa tour guide. Yung iba kumain yung sa tour guide. Nauna sila dito. Ako kasi nag-vlog pa. Tama. Ayan yung tour guide namin. May hawak na flag. Si Amber. So guys, may option ka ng ayan o, chairlift tsaka monorail pala. Ito sila, nakapila sila sa monorail. But, mas bet ko yung chairlift. Sa chairlift wala masyadong pila. Dito sa left, chairlift. Dito yung monorail. Bakit wala rin namang pila? O bibili pala sila ng ticket. Ito na guys yung chairlift. Let's go. So upo ka lang dyan ng ganun. Kapit ka lang na maayos guys. Maliliit lang yung mga chairs. Oh. Pati bata kaya naman, no? Basta kapit lang. Ito. Yes, let's do this. Wait lang, baka may mahulog yung mga gamit-gamit ko. So wala siyang ano dito, harang, no? Pero pwede ka naman humawak dito, ganyan. Cute. Isa to sa mga favorite na ginawa namin dito nung nag-Klook trip kami dito. Ayan, tingnan niya. Di ba ang cute? Alam, wait lang, gusto ko ma-video din sa cellphone. Kala mo naman yung cellphone niya is hindi sira. Char, gumagana pa naman kahit na ganun. Woo! Hey guys! Hey guys! Ang hirap naman nung nag-video ka pa sa YouTube. Kailangan mo rin lang sa mga social media, Instagram, TikTok, Facebook. Hi! Woo! Parang hindi ka naman super na matatakot kasi ang baba lang naman nung mahuhulugan mo. Nandito ka lang naman if ever mahuhulog ka. Pero syempre pababa to eh. If ever lang, like worst case scenario, mahulog ka, di ba? Gugulong-gulong ka eh. So better na kumapit ka na lang dito. Kapit lang. Tararan naman siya pa. Tararan charite. Tararan naman siya pa. Actually yung kanina yung pagpapakain ng seagull, mood booster siya sa akin. Na-change niya yung mood ko. Kasi medyo nasasad talaga ako sa cellphone ko. Pero napakain ako ng seagull, na-divert yung attention ko. Sumaya ako. So, thank you for the seagulls. Ay, alam mo ba, nataihan ako ng seagull dito. Hindi ko napansin kasi nasa likod. Tapos hindi tapos na yung tour. Tapos may kumalabit sa akin na yung kasama ko sa tour, yung si kuya. There's a poop on your ano daw dito. Tapos sabi ko, ha? Di ba kanina kasi may mga nakatambay na seagull sa ulo ko? Nagpoop pala yung isa. So ayun, hinugasan ko muna sa CR. But yan na. Charite. Ang cutesy dito, di ba? Iba't ibang emotion. Merong super serious lang. Ayan, seryoso lang sa life. Merong nag-i-emote lang din. And syempre, merong prinsesa. Charis. Charis lang. Prinsipe na ako. Prinsipe. Oo. Guys, yung monorail. Ayan lang. Tapos dito sa gilid kayo sasakay. Pero kung gusto niyo chairlift dito, parang feeling ko mas enjoyable yung chairlift. Hindi siya nakakatakot. Mukha lang siya nakakatakot pero hindi siya nakakatakot sa totoo lang. Dito tayo. Guys, tara, akit tayo sa Amano Hashidate, which is considered
one of the best, ano nga bang tawag dito? One of the 3 most scenic views in Japan. Imagine, isa siya sa 3 na kinukonsider na most scenic view sa Japan. Kasi ang Amano Hashidate, it means bridge to heaven. So, for example, famous dito ang mag-bend over. Tignan mo itong mga bata, di ba? Mag-bend over ka, tapos titignan mo siya ng pagganon. Pag ginawa mo yan, itong famous na sandbar, ay hindi mo may sandbar dyan. Pag gawin mo daw yun, ang magiging itsura niya, para siyang bridge na nagko-connect sa earth going to heaven. So kaya siya tinatawag na bridge to heaven ang Amano Hashidate. Ginawa na namin yan last time noong kasama ko yung ibang creators, pero nahiya ko gawin mag-isa kasi parang show nga ako pag mag-isa ka, diba? Mas maganda kasi yan pag may kasama ka tapos gaganong-ganong ka. Anyway, ito yung famous na sandbar. Ayan. So doon tayo galing kanina. Ito, sa town na to, no? Diyan nag-stop yung bus. Tapos ayun daw yung sandbar. Very rare daw yung ganitong landscape sa Japan. Very unique. That's why this is considered as one of the 3 most scenic views in Japan. And dito sa taas ng Amano Hashidate, pwede kayo sumakay ng parang mini Ferris wheel. Pwede kayo mag-bike-bike. Diba itong may mag-bike-bike dyan. Meron silang mga shops din. May telescope. Ay, bakit nasara yung ano? So, gumagana lang siya? Ay, gumagana siya. Hindi mo na kailangan magbayad. Gumagana siya. May 2 lalaki ako nakikita. Hala? Kita ba ng camera ko? Kita kasi sa telescope eh. Ay, hindi siya kita ng camera ko. May 2 lalaki somewhere here. Ay, sana all. Ay, naiinggit ako sa ginagawa nila. Huwag na. Mas ma-realize mo lang na ang saya nila magkasama, tas ikaw. 2026 na, Marvin. Baka gusto na magjowa. Ay guys, meron pala ditong laro. Oh. Isushoot mo siya sa... Go. Ay, hindi siya na-shoot. Isushoot mo siya sa bilog. Tas ano yung ano? Ano yung premyo? Please don't go over the fence. Anong essence? Siguro pag na-shoot mo yan, parang suswertehin ka. Ganun ba yun? Ay, sila yung nakasama ko kanina sa cafe. Ay, muntik. Ito yung mabait na family guys eh. Nung kumain tayo kanina sa Ini Cafe, sila yung ka-table ko. Sila yung nagsasabi sa akin na hindi yan chocolate cake, marshmallow cake. Tapos off-cam kinakausap nila ako. Magaling mag-English yung 2 babae. Ang gaganda din nila. Japanese sila kasi nagja-Japanese sila. Pero yung 2 babae, yung 2 anak, magaling sila mag-English. Baka silang mayaman na Japanese. May ganong silang vibe. Alam mo yung vibe nila mayaman na Japanese na yung mga anak Englishera, ganon. Parang sa mga taga-Pilipinas, di ba? Ramdam mo kapag yung mga Burgis, alam mo yung pag nasa Tagaytay kayo or saan ba? Minsan ganon na, tapos nasa Tagaytay kayo, tapos parang may mga family, di ba? Tapos makikita mo yung mga anak nila na Englishera na medyo mayayaman. Ganon yung vibe ng mga Hapon na yun. Pero mababait sila. Pala yung mga bike-bike, kung gusto niyo mag-bike-bike. Pero parang mas maganda siya for dating eh. Kagaya naman ganon, no? Date sila. Yung spiral, nakakatawa. Tara, punta tayo doon. Marami naman tayong oras eh. We have ay, ito yung mahirap eh. Yung nakakahilo na, kita nyo ba? Ito, iakit tayo dyan. Nauuhaw ako. Let's go. Parang sa Batanes, yung lighthouse. Ay, hiking na naman tayo. Sige, dito ako magpo-practice ng hiking para sana. Wow. Sky path. These are one way only. Okay. Ayan. Overlooking din na tayo sa Amano Hashidate. Pero at least ngayon malamig. Nang pumunta kami dito, pinagpapawisan kasi spring naman yun pero medyo mainit na.
Kasi itataboy natin yung mga bad vibes na nangyayari ngayong January. Itakbo natin to. Shoo 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 shoo. Baka madagdagan pa yung bad vibes. Baka mahulog pa tayo dito. Madagdagan. Okay, positive na. Wala na yung bad vibes ha. Yung area na to hindi ko na to napuntahan last time. Pero meron pala sila dito parang area pwede kayong kumain. Tara mag-order tayo ng ice cream. Nainggit ako sa ice cream nila. Pero nauuhaw ako. Sana may drinks din sila dito. Ayan o. Ice cream. So yan, 600 yen. So mga 240. May kape din sila. Ayan, mag-drinks ako. Pwedeng ice cream plus drinks. Nauuhaw kasi ako. Yun na guys, ito na yung ating ice cream. So 600 yen yung ice cream. Ito 450 yen yung drinks. So 1,050 lahat. Ang init naman ng araw dito. Ang ganda na lang. I-enjoy na lang natin yung sun. Nakalimutan ko pa naman mag-sunblock. Cheers! Okay, sarap. Blue drink. Cheers! Parang soda na medyo bubble gum. Parang Sprite na may little bit of bubble gum. May na-meet ako na from Australia, from Melbourne. Kasi napanood niya daw ako kasi may pinsan siya na Pilipino. Nag-visit daw sa kanila sa Melbourne. Tapos pinapanood yung vlog ko. So namukaan niya daw ako kasi kasama siya habang nanonood. Pero nahihiya siyang sumama sa video. Tapos sabi niya, try niya daw yung bike na yan. Yung kanina pinakita kong bike. Masaya daw. 400 yen lang. So sabi ko, sige 400 yen lang naman. So nandito na rin tayo. Try na natin. Magkano yung 480? 160 pesos. Mukhang masaya naman. Mag-bike tayo. Magja-Japan pala kayo guys. Tapos magtutour kayo sa mga ganito, mga medyo outskirts na ng city, mga probinsya. Kailangan nyo ng cash, no? Kasi for example, yung ice cream kanina, cash lang sila. Hindi ko lang yung bike baka cash lang din. So be ready na lang na. Pati yung nag-ski tayo, di ba? Nung sa ski tour, yung pag-rent ng mga gears doon, cash lang din. So although sa city, pwede na yung mga credit card, GCash card. Pero pag nandito sa mga probinsya, kailangan nyo pa rin ng cash, ha? Guys, we're trying the bike. Let's go! Ba't ang tigas? Love it. Not to be afraid to someone I had. Ako lang yung mag-isa. Tignan nyo. Dalawa sila. Strong, independent. Ako ba yun? Cute. Ay, tignan mo. Back to be afraid. Do not be afraid to do things alone. Sometimes you really have to do it alone. December. Love in the back. We'll be afraid. Hey guys, we're going back. We're going down again. Babalik na tayo. Doon naman tayo sa may sandbar area. Mas makakatakot ng slide. So super slide lang. Yung pababa. Kasi mas nakikita mo yung kung gaano siya kataas, no? Ang ganda. Wait lang. Video ko. Ang chill lang. Ang chill lang ng tour na to. Kung gusto nyo ng tour na hindi kayo masyadong pagod. Chill lang. Upo-upo lang kayo sa chairlift. Ganyan-ganyan. Mas maganda yung view ng pababa, oh. Pababa. So nag-message yung mama ko, wag na daw ako bumili ng mga chocolates na pasalubong kasi ang dami daw chocolate sa bahay. Kasi yung asawa ng kuya ko nasa Saudi. Ay, tama ba? Nalito rin ako. Nasa Abu Dhabi. Tama ba? Saudi, Abu Dhabi. Basta nasa Middle East. Tapos nagpadala daw ng maraming chocolates. So marami. Okay. Sakto kasi wala na rin akong luggage.
Wala na akong luggage. So, huwag na daw ako bumili ng mga pasalubong na chocolate. Okay, we're back here sa area na to. Doon lang yung bus namin. Nakapark sa behind this. Dito naman tayo sa may sandbar. Actually, hindi ako nakapunta ng sandbar yata last time. Pero sabi ng tour guide namin, meron daw sandbar. Tapos ito parang may ano siya dito. Temple ba yan? Yung gate. Dito pala yung sandbar sa may gilid. Ang dami na namang seagull dito. Mahirap dito pag may dala kayong chicheria, guys. Pagkakaguluhan kayo kahit kumakain lang kayo. Ay, ang kalmado naman nito. No? Hello, guys. Did you miss me? Yun, may sandbar pala dito. Hindi kami umabot dito last time. It's giving Nami Island. Pwede ba tayo pumunta dun sa mismong... Ay! May mga restaurant din pala dito. Ayun, kung gusto nyo ng island vibe. Ang cute. Ayun na guys, nasa beach na tayo. So ito yung nakikita ko kanina sa telescope. So ang telescope nandun sa air. Ayun, dun yata yung area, no? Nandun tayo kanina. Oo nga, andun yung Ferris wheel, oh. Tapos ito, sa area na to, ito yung nakikita ko, may dalawang lalaki dito kanina. Baka merong naki-telescope dyan. Hi! Do you see me? The sandbar area. Ayan guys, may 10 minutes na lang tayo. Bibilisan lang natin. Daan dito. Ang ganda nito, oh. Yung gate na to. Daan na lang natin. Ayan. 3:10 kasi babalik. 3 na. Okay. May temple lang sa harap. Ayan, oh. Kung gusto nyo magdasal-dasal, nagsisindi sila ng kandila ba yung sinisindihan nila. Mga tinda lang dito. Yan. Basically that's it. Diba? Ang saya lang ng tour na to. Chill lang. Okay guys, nakatapos na ng tour. So we are back here sa Osaka. Ang ganda kasi yung hotel ko, like walking distance lang siya sa pick up point ng tour tsaka sa drop off. Nasa may 7-Eleven, may Matsuya. Ito, yan. Ito, yan. Matsuya, and then Dotonbori. Dito yung pick up ng hotel, ay ng tour. Sa kanto lang. May Matsuya, ang ganda ng paligid. Tapos ito na yung hotel ko. This one, highly recommended. Parang so far siya na yung favorite kong hotel sa Osaka, guys. Sutetsu Grand Fresa, Osaka Namba. Yan. Sutetsu Grand Fresa, Osaka Namba. Dotonbori na yung crab. Ayun na yung crab. May crab dyan, di ba? Pagpasok mo dyan, Dotonbori na yan. Recommend this hotel, guys. You can book this on Klook. And of course, meron pa kayong 5% discount if you use my code Marvin. Sama ko. Klook. Taas ng energy, gabi na. Yung kapahingal ako saglit before tayo mag-dinner. Balik lang ako sa aking room. This is the hotel lobby again. Ayun guys, ito lang yung hotel ko, no? Grand Fresa. Katapat lang itong crab, no? Dotonbori Street. Super lapit, no? Ay! Kaya pa ba? Ay, wala na red. Tatawid lang tayo dun sa Dotonbori. Mag-dinner tayo, guys. Back in the busy area of Dotonbori, guys. Dami na namang tao. So, nag-decide ako. Ako na nag-decide, guys, ha? Sa McDo tayo kakain. Kasi pang 10th day ko na naman dito, parang deserve ko na mag-McDo. Para may ipakita ko rin sa inyo kung ano ba yung mga McDo. McDo, anong tawag doon? McDo items? McDo food. Mga food sa McDo dito sa Japan. Kasi may mga food sila yata na iba. Wala sa Philippines. So, I'll show it to you. Okay guys, language. English. Start order. So after 5 PM, ayan, may mga burgers, different burgers guys.
teriyaki, chicken, beef. What's new? Yung kanilang chicken nuggets na may flavor, nakakaiba. Yung kanilang mga dessert, merong ganache cream pie, salty caramel almond, McFlurry, hot meal, more desserts, Fanta, cafe. Tapos ito yung nire-recommend ni Kim, macaroon. Favorite ni Kim to sa McDonald's. But let's go. After 5 p.m. maybe gusto ko ng teriyaki. Chicken? Sige, chicken naman tayo for a change. Make it meal. Ah, wow. Yung kanilang sides, hindi lang fries. Pwede kang ganito o chicken nuggets. Okay. Drinks. Ayan. Iba-iba yung kanilang drinks. Yung mga vegetable juice, vanilla shake, chocolate milkshake. Ah, walang additional yun? Sige, strawberry milkshake tayo. Ah, pag small, walang additional. Pag medium plus 50 o 50 yan lang naman, go na yan. Kasi ito na yung atin nabili, no? So, meron tayong burger. Ayan, teriyaki burger. Ito sa inyo. Wow. So, meron tayong chicken nuggets yung sides ko. Instead of fries, ng chicken nuggets ako. So, gusto ko lang matry ito kanilang salted caramel na hot pie. And itong strawberry shake. So, ang total niya is ano? Ayan. 1,190 yen. Mga 400 siguro, 400 plus pesos. So, another budget meal, no? Pag magja-Japan kayo, another budget meal aside sa mga Sukiya, Yoshinoya, aside from mga convenience store budget din dun guys, mga 200 lang. Malapit na mag-lowbat yung camera ko, 3% na lang. Pero sige, tignan natin kung hanggang saan. Hanggang saan ang kaya niya. Let's try with the burger first. Cheers. Whoosh. Teriyaki. So, alam niyo yung lasa ng teriyaki, medyo salt, maalat na matamis. May konting ahang, very konti. So, ang kapal ng, mas makapal pa yung palaman kaysa sa tinapay. Dalawang chicken kasi. Unlike sa burger sa Philippines, hindi naman sa pag-aano. Di ba parang makapal yung tinapay, konting-konti lang yung palaman. Pero ito, parang palaman na may tinapay. Hindi siya tinapay na may chicken. Chicken siya na may tinapay. Mas lamang yung chicken. I think yung chicken nuggets, same lang naman yung lasa niya kahit sa ano. Papakita ko to. Strawberry shake. Hindi ko pa masip-sip kasi masyado pa siyang thick. Ayun lamang guys. Maraming salamat. 1% na lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ngayon sa pag-explore sa Amana Hashidani and sa Ine and dito sa Osaka. So maraming salamat again.